So, Dark and Light episode, Saturday, October 14, 2023. This is the Dark and Light Side of Life, episode 30. Ito na naman, nagkakawindang-windang sa numbering. Okay. So, dito, ito yung mga nangyayari sa'yo. No? Ito yung mga dahilan. Punot dulo kung bakit nabulilyaso ang buhay mo. Punot dulo kung bakit hindi ka maubusan ng problema. Ito naman sana ang magiging solusyon kung hindi ka nawindang, di ba? So, check natin. Okay. So, kuha tayo dito ng 3. Una. Knight of Wands. Pangalawa. Nako. 4 of Wands. Tapos, yung dulo. King of Cups. Okay, alam niyo kung bakit ako nanghina. Kasi yung dahilan, puro lalaki. Kaya siguro, yung iba sa inyo, maraming, naalala ko si Jen. Naalala ko dito, Jen, maraming nagkakagustong lalaki. Kaya, tignan mo, dito 3, Jen. Sa inyong lahat, no? Marami sa inyong maswerteng babae na maraming lalaking nagkakagusto. Pero, kaso, iba lang talaga yung laman ng puso mo. Iba lang yung tinitibok ng puso mo. Na minsan, no, kalimitan, nagiging bulag, nagiging tanga, at nagiging manhid tayo sa pagpaparamdam ng ibang lalaki. Which is the totoong lalaki sana para sa inyo. Diba? So, andi dito, alam nyo kung bakit. Ang unang lalaki na naging dahilan is mapusok. Yung hindi nag-iisip, basta-basta na lang gumagawa ng aksyon niya. Yung pangalawa, ito yung tipo ng lalaki na yung gusto agad magkaroon ng pamilya kasama ikaw, magkaroon ng mga anak sa'yo. At yung pang-tatlong lalaki, ito yung may edad na gustong ibigay sa'yo lahat. Gusto kang makitang masaya, kontento, at ito yung sugar daddy. Ito yung family man. Ito naman yung walang direksyon ang buhay. So, alam nyo kung saan kayo nagkakaroon ng classification dyan, di ba? Isang lalaking na walang direksyon, isang lalaking gustong magkaroon ng pamilya, at isang sugar daddy. So, ngayon tingnan natin dito. Dahilan kung hindi kayo nadala sa lalaki. 3 of Cups. Celebration sana. And then, may tumambling. 6 of Pentacles. At itong tumambling is 7 of Pentacles. Ngayon, alam ko na kung bakit siya tumambling. Diba? Kasi, kung nagawa mo, no, na i-enjoy ang sarili mo sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Diba kasi ito, ibig sabihin nito, huwag kang magmadali. Hayaan mo na ma-enjoy mo yung pagkadalaga mo, pagkabinata mo, ma-enjoy mo yung buhay estudyante, no? Maubos mo yung panahon na pwede mo pang i-enjoy kasama yung mga tao na dapat mo makasalamuha, mga kaklase, di ba? Ito yung parte ng mga nakaraan mo na gusto dapat natulungan mo nung ikaw ay naging nakapagtapos. Kasi kung ikaw ay nakapagtapos, etong mga tao na naging bahagi ng tagumpay mo, naging daan tungo sa tagumpay mo. Kung ano man yung aanihin mo dito, sila dapat ang makikinabang. Sila dapat ang babalikan mo ng tulong. Kasi 6 of Coins or 6 of Pentacles is a charity work that balances your life. That, ito yung sinasabi ko na mag-charity work ka. Hindi agad-agad na mag-charity work ka, but
Kung ikaw ay nasa panahon na nagtagumpay, kalingunin mo ang pinanggalingan mo, pasalamatan mo. At kung may nakita kang mga taong naghihirap sa ngayon, pero noon dati isang malakas at tinutulungan ikaw naman siguro ang dapat tumulong sa kanya. Ito yung ibig sabihin nito. Kasi ang buhay hindi lang puro lalaki. Ang buhay ay hindi lang puro pagpapasarap. Ang buhay ay kailangan mong makipag-collaborate, makipagtulungan sa pamilya mo, sa kaklase mo, sa mga guro mo, katrabaho mo, tungo sa iyong tagumpay. Kasi wala kang magiging talento kung walang tagahubog. Wala kang talino kung wala ring mag-guide sa'yo. So, kailangan mo ng magulang, kailangan mo ng guro, kailangan mo ng boss, kailangan mo lahat-lahat. Para siyang ulam na adobo. Andun lahat ng spices para maging masarap. Diba? So, ganun ang buhay natin. So, sana, maging magandang halimbawa ito sa buhay natin na lingunin mo lahat ng naging bahagi. Kasi, iba yung mga tao kasi sa buhay natin, by chapter. Iba yung mga kasama natin nung kabataan natin. Iba yung elementary, high school, college. Iba yung nasa bawat kumpanya na napasukan natin. Sa bawat boarding house, sa bawat address kung saan tayo napupunta. Iba-iba sila. Pero sana, kung hindi mo man sila kayang balikan, hindi mo man sila kayang personal na pasasalamatan, gumawa ka ng paraan kahit isang chat, isang tawag, isang text. Magpasalamat ka. Dahil walang katapusang kaligayahan sa puso ng isang tao na sa tinagal-tagal ng panahon na alala mo pa siya. Hindi mababayaran at hindi matutumbasan ng pera ang isang pasasalamat sa paglingon sa nakaraan. Huwag mong ikahiya kung saan ka nanggaling. Huwag mo ring kalimutan kung saan ka nagsimula. Bagkus yung gagawin mo, pagyamanin mo kung ano yung meron ka. At kung sumobra man, ibahagi mo. Dahil sa dulo ng buhay natin, lahat tayo may expiration date. So, sa panahon ng paghuhukom ni universe at ni God, tatanungin ka ni San Pedro, gaano ba karami ang nagawa mong kabutihan? Na kaya ba nitong takpan ang mga pagsisinungaling mo, paggawa mo ng crime, paggawa mo ng mga hindi magandang gawain nung nabubuhay ka pa? May mga ganon. Kasi ilang tao na yung nakausap